So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, pag-usapan natin itong revelation ni Mar Roxas. Noong taong 2016 pa to guys na inireveal ni Mar Roxas na itong Davao, na itong lugar ni Duterte ay talagang pugad po talaga ng mga ipinagbabawal na gamot. Pugad po ng mga illegal na droga. Ang problema nga lang po dito kay Mar Roxas ay na-misinterpret po siya ng ating mga kababayang Pilipino. Kasi magaling din gumawa ng kwento yung kabila Wala, nabudol talaga tayo guys. Kasi, yung mukha kasi ni Duterte noon, nung tumatakbo pa lamang siya bilang presidente, father figure. Yung tipong nagmumura, yan po yung nagustuhan ng ng mga Pilipinong, katulad nating mga nauto. Yun po yung nagustuhan ng mga Pilipino, yung pagiging father figure niya at yung parang true to his self. 'Di ba na nagmumura, yung parang hindi siya nag-acting like decente. Yung parang ganun, doon na hook ni Digong yung mga kababayan nating Pilipino. Kaya nga to the point na itong sila Mar Roxas, mayroong ebidensya, merong ni-reveal. Kasi guys, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko kay Mar Roxas Sabi ko nga sa inyo, hindi ako sympathizer or fanatiko ni Mar Roxas. Pero sabi ko nga ulit, when the credits is due, ibigay natin. Give the credits when the credits is due. Sa mga hindi po guys nakakaalam, itong si Mar Roxas po ay naging appointee, naging DILG chief po noong 2012. So sa mga hindi din po guys nakakaalam, itong si Mar Roxas po ay nagsulat kay former President Rodrigo Roa Duterte noon na mayor pa lamang po siya, na ang Davao po talaga ay highly infested po sa droga. Kasi yung barangay sa Davao, 180, di ba? Which is, out of 180, yung 72 po na lugar na barangay sa Davao ay highly infested po sa ipinagbabawal na gamot. Which is, yun po yung inireveal ni Mar Roxas at nakalagay din po yun guys sa PIDEA. Ang problema, naging bulag po yung mamamayang Pilipino noon. Kasi nga nabudol tayo dito kay Digong, which is yung kanyang pagiging father figure, sa kanyang pamura-mura effect. Nabudol tayo. May article pa nga dyan guys Wait lang. Ito. Sabi dito, Roxas to Duterte, I told you about Davao's drug problem. Basahin nyo na lang yung article na yan na kung saan ni-reveal ni Mar Roxas na baka nakakalimutan mo, Duterte. Nagsilbi akong DILG chief ng pamahalaang ito at sumulat ako sa'yo noon, nakalagay yan sa PIDEA. Out of 180 na barangay sa Davao, 72 po yung pinaka-highly infested. Wala tayong nagawa kasi masyado tayong nabudol ni Digong noon sa kanyang pagiging father figure. At ito guys yung malala, na misinterpret nila yung sinabi ni Mar Roxas, which is ito nga yung video Panood ko muna sa inyo. Nasaan na ba yun? Wait lang guys Panood lang muna natin yung video. Sa Davao lang mismo ngayon, fourth highest incidence of crime sa ating buong bansa. May droga sa Davao ngayon. Ngayon lang, gusto mo samahan kita makakabili tayo ng droga sa Davao so, hindi totoo yan. Kung supposed to be na kaya niyang gawin yan, ba't di ba nangyayari yan? Sir, ganun din sa Makati. Droga? May droga ngayon sa Makati. Pwede tayo bumili ng shabu, pwede tayo bumili ng cocaine, pwede tayo bumili ng heroin. Wait lang guys, dyan talaga siya na misinterpret ng mga kababayan nating Pilipino. Yung punto niya kasi, kaya nating makabili ng droga sa Davao. Pero kasi ang naging isip ng mamamayang Pilipino, paano mo nalaman na may droga dyan? May connection ka ba sa mga drug lord? Yun po yung na-impact. Kumbaga yung na-backlash po noon si Mar Roxas, which is sa mga hindi po nakakagets. Kaya po yan sinabi ni Mar Roxas na pwede tayo makabili ng droga sa Davao. Pwede tayo makabili ng droga sa Makati, ng heroin, ng shabu, ng bla bla bla. Kaya niya yung nasabi kasi nga, siya po yung DILG chief
noong 2012 at may connection din siya sa PIDEA. So alam niya yung mga nag-i-splok, may nag-i-splok sa kanya. Meron po siyang mga ibong Adarna na mga nagsasalita na ito, ganito, ganyan, dito may kami na ganyan, yung mga timbre-timbre. Kaya niya nasabi yun. Ang problema, kahit nga din naman ako, pinagtawanan natin, 'di ba? Inaamin ko 'yon kasi nabudol nga tayo ni Digong, 'di ba? Yan yung pinakamalaking kasalanan na ginawa ko sa buong buhay ko, ang magpabudol kay Duterte. Pero anyway, yan nga, pinagtawanan natin si Marroas, which is kahit meron naman siya mga data. Ang problema kasi natin dito, guys, nabudol tayo sa pagiging father figure niya to the point na yung mga nire-reveal ng ibang tao na kahit tama naman, nami-misinterpret natin. 'Di ba? Nagigets niyo yung punto ko? Kaya nasabi yun ni Marroas, it is not because nagsilbi siyang kawani ng gobyerno bilang isang DILG chief noong taong 2012. At may connection siya sa PIDEA, which is kaya meron siyang kaalaman na pwedeng makabili anytime ng droga doon. Kasi nga, you know, yung mga pangalan na ini-explore sa kanya, maybe na-imbestigahan niya na. 'Di ba? Ganun. Ang problema kasi dito, naging bulag tayo noon. Which is yun po yung pinakamalaking pagkakamali na ginawa natin sa buhay natin noon. Anyway, pagpatuloy. Alam ko yan eh. So, ang punto, yan ang balita na dumadating at yan ang pagkakalam. So, ang importante dito ay huwag tayo manloko, huwag tayo manlito. Tama. Karapat-dapat lamang para sa ating mga kababayan ang isang seryoso, makabuluhan at magagawang mga programa. Tama, guys. Yan yung kailangan natin dito, yung seryoso, makabuluhan. Sineryoso ba tayo ni Digong nung sinabi niya na within 3 to 6 months, mawawala ang droga sa Davao? Ay, sa buong Pilipinas. Nawala ba? Hindi. Hanggang sa natapos yung kanyang taon, nandun pa din yung droga. Nung time na sinabi niya na within 3 months, pag hindi bumaba yung crime rate, papaupuin niya bilang presidente si Marcos. Ginawa niya ba? Hindi. Kasi nga, nahook nga tayo ni Digong. Ginamit niya yung mga loyalista noon. Wala syempre, di ba, political rival yung Aquino tas Marcos. Di ba? So, madaming supporters kasi si President Marcos, yung mga Marcoses, madaming Marcos loyalist. Di ba? So, you know, nabudol nga tayo ni Digong dahil nga, syempre, yung mga loyalista noon naniwala kay Duterte. Kasi nga, you know, inendorso ni Amy si Duterte. Kaya nga dapat mas malaki yung utang na loob nyo kay Marcos. Dahil kung hindi dahil kay Marcos, wala si Duterte noong 2016. Ginamit nyo yung mga loyalista eh. Anyway, ibang topic na yan. Patuloy. Dahil hindi ito mga patutsada o linya lang. Ang buhay ng 100 milyong Pilipino ay nakasalalay dito. Sir, sabi ni Emilia, sabi ni Hindi nga niya nagawa. Tagal-tagal niyang mayor. Sa Davao. Tama. Kasi di ba nangako si Digong nung tumatakbo pa lang siya bilang presidente, within 3 to 6 months, mawawala ang droga. Ang response naman ni Marroas, ikaw nga na mayor, hindi mo nga nagawa sa Davao ng katagal-tagal mo, sa Pilipinas pa kaya, which is true. Naging totoo. Hindi nagawa ni former President Duterte na masugpo ang droga within 3 to 6 months, binudol nga tayo. Tapos ano yung sabi ni Las Cañas? Si Digong pala, ang Lord of all the drug lords of Southern Mindanao. Meron po siyang isang factory, can factory, na ang laman ay po shabu na ine-export throughout the country. Kaya nga nabudol tayo. Tukbukan natin yung isip natin, yung ulo natin, nabudol tayo. Pero ngayon, bumawi tayo. Kasi hindi na natin mababago yung nakaraan, pero pwede nating baguhin ang kasalukuyan. Okay? Ba't tayo maniniwala doon? Urong sulong. Di ba? Una ganito, sa susunod ganun. Iinsultuhin niya, mumurahin niya ang papa at ang kaparian. Sabay, nung nakita niya na nagalit ang tao, cambio. Bakit tayo maniniwala? Diba? Inisplok na yan ni Marroas noon pa. Wala nga lang talagang naniwala. Sana, ulit, magkaroon
ng investigation, ukol nga dito sa illegal na actually dinidinig na nga ngayon nung nakakahapon about sa AJK ni former President Rodrigo Roa Duterte. Anyway, magkakaroon tayo ng separate topic dyan kasi mukhang nangangarag na din yung kanilang mga kaluluwa, lalo na si Bato at si Digong, diba? Anyway, yan yung sinasabi ko sa inyo na masakit bumalik talaga ang karma. Ni-reveal na yan ni Maroas noon pa man. Kaya nga hindi na ako magtataka na kung yung pinakita sa ating picture ng isang nag-post na sa totoo lang extreme na itong si Baste ay humihitit, di umano, hindi ko kino-confirm na totoo to, pero base sa mga pinakita kong ebidensya sa ating nakaraang vlog, abay, mukhang totoo. Pero hindi ko kino-confirm na totoo. Kaya nga, hindi na sa akin bago kung makita ko man tong picture na to. Kasi nga, in the first place, di ba? Tingnan nyo naman, yung Davao, pugad ng mga pinagbabawal na gamot. Ni-reveal na ni Maroas, na-misinterpret talaga si Maroas. Kumbaga, binaliktad siya Binaliktad siya. Ano yung sabi nila, Digong? Yung mga ano mo na yan, pathetic ka. Minura lang siya. Imbis na, di ba, kunyari, inaakusahan ka, bigyan mo din ng sapat na ebidensya na pinapatotohanan mo na hindi totoo yung mga sinasabi. Ang ginawa lang nila, Digong, noon, minura lang nila si Maroas at sinabi nila na pathetic si Maroas. Yun lang yung sinabi nila kay Maroas. Hindi nila dinibunk. Diba? Anyway, malapit na din natin malaman na katotohanan. Malapit na. Antay na lang tayo. So, walang lihim or sekreto ang hindi nabubunyag. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.